Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Amo. And once again po, welcome sa ating pangalawang araw ng Simbang Gabi at Misa de Gallo. Hindi niyo po ba napansin na nung bata po tayo, pinagbabawalan tayo ng ating mga magulang na kumuha ng pagkain galing sa mga taong hindi natin kakilala? Pero sa panahon ng sakuna at dilubyo, sino po ang mga palaging tumutulong at nagbibigay ng pagkain? Hindi ba yung mga taong hindi natin kakilala? We are told when we were young not to accept food from strangers. But in times of calamity, it is the strangers that who gives us food and support. We know the saying, keep your friends close, but keep your family closer. But in reality, it is our family who are not close to us. Amen? Bakit nga ba kung sino ang ating mga kapamilya, sila pa ang hindi natin kaibigan o kasundo minsan? Bakit kung sino pa ang pamilya mo, sila pa ang masama sa iyo, sila pa ang mga away sa iyo? As one saying goes, being stabbed in the back hurts, but what hurts the most is when you turn around and you discover the one who stabs you at the back is your family, is your loved one. Minsan, mas mahal pa tayo ng mga taong hindi natin kaano-ano. Hindi po ba? Minsan, mas may concern pa yung ibang tao kesa sa ating mismong mga kapamilya. Minsan, may mas concern pa sa atin yung mga taong hindi natin kakilala kesa sa mga mismong kadugo natin o kapamilya natin. Hindi niyo po ba napansin, bakit kapag nanalo ka ng loto, sasabihin ng pamilya mo, yes, nanalo tayo, nanalo tayo. Eh hindi naman sila tumaya. Hindi po ba? Ikaw lang ang tumaya. Pero bakit sila nanalo din? Pero kapag nalugi ka, pansinin niyo po ito. Kapag nagkautang ka, kapag naubusan ka ng pera, anong maririnig mo galing sa iyong pamilya? Sasabihin ba nila, utang natin? Maririnig mo ba sa kanila, bayaran natin? Di po ba hindi? Anong sasabihin ng pamilya mo kapag wala kang pera, pag natalo ka, pag nalugi ka? Kasalanan mo yan, problema mo yan, bayaran mo yan. Huwag mo kaming isasama dyan sa iyong problema. Di po ba? Sa tagumpay, marami kang kamag-anak, pero sa kabiguan, mag-isa ka na lang. True talk yan. Amen? Nakakapagod din po, di po ba? Na ang pamilya mo, na dapat maaasahan mo, sila pa ang dahilan. Bakit ikaw ay nasasaktan? But we have to accept this reality, my dear friends, that no family is perfect. But do not let this truth discourage you. Why? Because even God's family is not perfect. Huwag mong hahayaan yung masamang karanasan sa iyong pamilya na sirain ang iyong loob, na ikaw ay madepress at malungkot. Unawain mo, kapatid, hindi ka naman nag-iisa eh. Kasi kahit ang pamilya ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, hindi rin sila perpekto. May kasalanan din sila. Meron din silang mga naging pagkukulang sa buhay nila. Balikan nyo man po itong ating nabasa sa Ebanghelyo, ang listahan ng mga ninuno ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin nyo po yung mga ibang binanggit dito. Halimbawa na lang, si Abraham, may 2 asawa yan. Yung 2 niyang asawa, nag-aaway. Itong si Isaac, ninakaw niya yung mana ng kapatid niya, ng kuya niya, si Esau. Si Haring David, hindi rin naman po perpekto yan. Kahit na siyang tinatawag na ang malapit sa puso ng Diyos. David is the man after the heart of God. And yet, he also has his own sins. Meron siya mga tinatago na pagkakasala. Meron siya mga pagkukulang sa Diyos. Anong kanyang ginawa? Yung asawa nung nagustuhan niyang babae, sundalo niya.
At para makuha niya yung babaeng yon, anong ginawa niya doon sa kanyang sundalo? Pinasugod niya, pinauna niya sa gera para mamatay. At nung wala na yung lalaki, dito niya kinuha yung babae. Tignan niyo po yun. Mga ilang halimbawa lang po yan. Pero marami pa sila kung iisa-isahin natin sila. Kaya nga kung mahilig po kayo sa mga chismis, kumuha kayo ng Biblia. Basahin nyo. Hindi kayo kauubusan. Meron kayo pwedeng imarites sa ibang tao. Pero ang tanong, ano ngayon ang mabuting balita? Ngayong nalaman natin ang bulok ng pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Itong tandaan nyo na kahit na gaano kasama ang pamilya, gagamitin pa rin yan ng Diyos para isilang ang kabutihan, ang kabanalan. Isipin niyo po, sa isang pamilya na merong babaero, may sakim, sa kayamanan, sa pera, may namamatay tao, diyan pala lilitaw, diyan pala ipapanganak ang ating manunubos, ang Panginoong Hesukristo. Hindi ka magiging kung sino ka kung wala kang pamilya. Amen? Kailangan ng Diyos ang pamilya para maging tao din siya, para umiral siya. Yes, no family is perfect. And yet, God uses our family to perfect us. Kung tayo, naging tao tayo dahil sa pamilya natin, si Jesus naging tao din siya dahil sa kanyang pamilya. Kahit na may nagkamali sa pamilya mo, kahit na gaano kasama ang pamilya mo, kahit na nakakalungkot ang ginawa nila sa iyo, kapatid, tandaan mo ito, pamilya mo pa rin sila. Amen? Kung wala sila, wala ka. Hindi magiging buo ang iyong tuwa, ang iyong galak, ang iyong pagkatao kung wala din ang pamilya mo. As Mother Teresa once said beautifully, if you want to be happy, go home. Gusto mong maging masaya? Umuwi ka sa iyong pamilya. Alam ko po, marami sa inyo ang nasaktan dahil sa kagagawan din ng inyong mga pamilya. Ang iba, pinutol na ang ugnayan sa pamilya nila dahil sa iba't ibang dahilan. Meron ng isyo sa pera, sa mana. Meron nagtatampo dahil may favoritism ang magulang nila. Meron din problema dahil sa katigasan ng puso, dahil sa pride. Ayaw aminin na sila'y mali. Minsan, nakakalungkot din dahil sa politika, kinakalimutan natin na tayo pala'y magkakamag-anak at magpapamilya. Madali lang pong putulin ang ugnayan natin sa pamilya, pero kapatid, sinasabi ko po sa inyo, lalo kayong masasaktan kung lalayo kayo at iiwan nyo ang inyong mga pamilya.